Speaking of kaligtasan, no, Badong, isa rin sa, ano yun eh, isa rin sa awakening sa akin nun, nung kiniklaim natin na tayo yung maliligtas, sa labas hindi. Imagine niyo mga kapatid, reality, 9 billion ang population sa buong mundo. Ang MCGI members, palagay mo na, 10 million. 10 million. Kamusta naman po mga kapatid ng 8.9 billion? Ano yun? Siksik digdig po kayo nun sa langit. Mga kapatid, maawa naman po kayo sa 8.9 billion kung kayo lang po maliligtas. Di ba po? I-share nyo naman po yung kaligtasan. Si Kristo nga gusto, ang Panginoong Diyos niya gusto, lahat ng tao maligtas eh. Ayun po mga kapatid, parang common sense lang. Hindi po ako matatas sa sitas. Pero kung gagamitin nyo po ng common sense, mabubuksan naman po yung kaisipan ninyo. Pagka ka nga sa huling aklat ng Biblia, sabi nung isa sa mga matanda, saan nang galing itong laksa-laksa, hindi mabilang ng sino man. Hindi mabilang ng sino man ang maliligtas, tapos kayo, ilan lang kayo. Araneta Coliseum nga, hindi ninyo mapuno eh. 'Di ba? Yung chapel nyo ngang ilan lang ang capacity, hindi nyo mapuno. Tapos kaya i-transfer ninyo sa KD Rock yung pasalamat na merong entrance fee na 5,000 yata ang entrance fee. Saan ka nakakita ng pagkakatipon na may entrance fee? Ay, nako, patawarin. Mga kapatid, ano po? Actually, kahit hindi kayo pagsalita mga kapatid, the fact na makita ng mga kapatid yung inyong mga pagmumukha sa video, it is a victory on our side. Na malaman ng mga kapatid na ay exit na pala si Brad Jet. Group servant namin yun eh. Ay exit na pala si Brad Gerald, mabuting kapatid ito eh. Ay exit na pala si Brad Dicoy. Siya yung tumutulong sa akin dati eh. Tapos sasabihin niya, hindi ako mapapaniwala ni Brad Daniel Rason na masamang tao ang mga taong ito. Bakit? Noong nagipit ako, tinulungan ako nito eh. Isang panahon eh. Word of the day, sabi nga ni Sis Abby Smith Camasosa from US, word of the day. Common sense. Brad Jet, meron nag-comment dito. Sabi niya, hindi ko na lang matanda kung sino nag-comment. Kamukha mo daw si Jugs and Teddy ng Ichiworm. Hindi pa mga kapatid. Ayun po, kami naman din po sa aming kaliitan. Hindi naman po kami nagmamalinis eh. May mga kapalpakan din kami, kasiraan. Yes, sino bang wala, brother? Totoo po yun, mga kapatid. Hindi naman tayo perfect, hindi naman tayo heavenians na claim ng MCGI. Yun lang po mga kapatid, salubungan na lang, kumbaga, in a sense na yung kapatid nagkulang, edi unawain na lang natin. Ayun yung pag-ibig na tinuturo eh. It doesn't mean na yung pag-ibig talaga, hindi ko matanggap yung pag-ibig, nabubunutan talaga ng ngipin eh. Hindi ko talaga matanggap yung pag-ibig na papadoslusin ka sa matalas na kutsilo. Sa buong buhay ko, hindi ko matanggap yung ganung pag-ibig. In spite the fact na itinuturo niya yung pag-ibig, Bradjet, bakit niya nasasabi yung ganon? Alam mo, totoo yung sinasabi ng Biblia sa kasaganaan ng puso. Yun kasi yung umaapaw sa kalooban niya, yung grudge, hatred. Bakit? Kasi hindi niya ako kayang pangalanan. So, magmamanifest yun. Pati sa facial expression niya, pati sa hand gesture niya. Biro mo, meron nga nag-report sa akin ini-slow mo yung video. Pipindutin niya dapat yung mic para mag-off. Hindi niya napindot. Lumabas yung yung hindi dapat lumabas sa mic. Wow. Yun ang masasabi ko. Mga kapatid, dyan, especially mga kapatid dyan sa Singapore, alam namin, marami nang nagsipag-exit dyan. Sabi ko nga, kung pwede lang naming banggitin yung mga kapatid na nagsipag-exit sa Singapore, lalo na yung mistisong matangkad na artistahin. Kilalang kilala yun. Marami. Oo. At yung asawa niya, kamukha ni kamukha ni Antoinette Tos. Marami po mga kapatid. Ayaw lang din namin pangalanan kasi yung iba doon,
silent exit lang. Yes, and we respect their We respect their privacy, we respect their decision. yes. Actually, ngayon nga din po, nagulat din ako dahil kay Brad Gerald mag-live, di ba? Nag-comment nga po ako na next time na lang Lover, magkakasama kami. Yes. Wala na corner na mga kapatid. Siyempre, alang-alang din. Matapang si Brad Gerald atapang-atao Opo, matapang po yan. Ayun. Aputol paa, hindi atakbo. Aputol na kamay, hindi atakbo. Aputol atidi, atakbo atulin. Tsaka in fairness mga kapatid, makinig din po kayo kay Brad Ace Abalos. Maganda po yung mga tinatalakay niya. Tulad kanina, no? Parang awakening din yun Brad Badong. Yung tinuturo sa atin na, yung sa Mateo na yung alagad ang lahat ng alagad. Oo, tapos bautismuhan sila, tapos ituro nyo sa kanila. Yun ayun yung nakasulat sa Biblia, yung sequence. Pero ang tinuro sa atin, baliktad. Yes. Doktrinahan muna, bautismuhan, tsaka magiging alagad. Pero sa Biblia po, alagad, bautismo, tsaka tuturuan. Pagtuturo. Yun po mga kapatid. So, at saka nung nagbautismo si San Felipe doon sa bating, hindi niya tinanong, sumasampalataya ka ba na sugo si Walang ganon. Tinanong ako noon, Brad Badong. Anong tanong sa'yo? Sumasampalataya ka ba na sugo? Nung inodipre ako. Sinong sugo daw na sampalatayanan mo nung babautismo ka? Si kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Siyempre, may respeto po. May respeto po. Pakita natin respeto. Ayun po. Kapatid. Kapatid pa rin. Yan, kapatid sa labas. Ang definition po kasi ng sugo para sa akin, mga kapatid, pamalian niyo po ako. May direct communication siya with God Kumbaga parang napaka-sensitive ng pag sinasabi mong sugo. Yung sugo na yun, nagpapagaling, gumagawa ng himala, And, ganon. And Brad, ang ganda nung sinabi mo, nung punto mo, meron siyang direct access sa Diyos. Ayun na sugo. Bakit? Tutugay-gayan ko yung bakit siya nagkaroon ng kasi hindi mo malalamang sugo ka kung hindi mo narinig na sinusugo ka. Di ba? Pero pagka nanaginip ka lang o kaya bunga ng iyong ng iyong malikot na imahinasyon, sabi nga, tama ang iyong ginagawa. Ano ba yung ginagawa mo nung tumatay ka? Tama. Tama, dapat hindi ka nangaral. Tama yung ginagawa mo during that time, tumatay ka. Mabuti bang tumae? Mabuti, nalilinis yung sistema mo. Anong ginawa mo? Nangaral ka. Ay, mali na yon. Yun po mga kapatid. Yung sugo, nung definition sa akin, parang yun. Yun kasi yun di ba nga, sila Moises, may direct communication sila with God Yes. Tapos kung natatandaan nyo po yung sa bundok, yung kinausap si Elias, si Pedro, di ba? Magtatayo sila ng tabernakulo. Tapos, nagbukas yung alapaap, sinabi ng Ama, itong sinisinta kong anak, siyang inyong pakinggan. Yun, si Kristo na po yun. Pero, kaya nga po, ang sa akin, yung tinanong ako kung sumasampalataya ka ng sugo, meron akong ang tawag doon, reservation. Yes, ma-interrupt kita. Pasensya na po mga kapatid. Gusto ko lang ang ganda kasi nung punto niya. Hindi ba matagal nang patay si Moises? Wala namang picture during that time. Bakit? Alam na-identify ni Pedro, ni San Pedro ng Apostol, na si Moises yun at saka si Elias yung kausap ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman niya nakita si Moises. Hindi naman niya nakita si Elias. Wala namang picture during that time. Paano niya na-identify na ang kausap ng Panginoong Jesucristo during the time na nag-ibang anyo ang Panginoong Jesucristo, ang tawag ng Catholic Church doon is the Transfiguration. Bakit niya na-identify? Ang ganda nung pinag-usapan namin ni Brad Asian. Alam mo ba, sabi niya ganyan. Tinanong ako ni Brad Ace kasi, bakit na-identify ni Pedro at saka ng mga kasama niyang apostol during that time doon sa bundok na ang kausap ng Panginoong Jesucristo si Moises at saka si Elias. Sabi ko, bakit nga ba? Diba wala namang picture during that time. Papaksayo
ni Meron Brad? akong idea, baka nagkamali lang din ako. Sabihin naman nila, naging pantas tayo sa sarili natin eh. No, alam, Yun nga hindi po. pa tayo nagiging pantas. Sabi nga ng Biblia yun pagka kayo nagkakatipon, ang bawat isa magkaroon ng et cetera, et cetera. Hindi ang pagkakatipong itinuro ng Biblia it is not a one-way thing. It is a communicative thing. Kaya nga magpatibayan kayo sa isa't isa. How can you edify each other without saying anything? Yung edification siguro na tinuturo nila, Badong, yung bubunutan ka ng ipin. Aray ko naman. O, di ba? Yung Buti papadawsusan ka. Nakakapagpatibay yun. In Oo. fairness. Ayun. Tapos yung balik tayo dun sa Sugo, Brad Badong, yung sinagot ko yung nagtanong sa akin doon, sabi ko, may reservation ako doon. Siguro matatanggap ko si kapatid na Amy tsaka si kapatid na Daniel, sila yung mapalad na tagabasa. Yung sa Apokalipsis 1:3. Yun, matatanggap ko yun. Talagang binabasa talaga nila. Pero yung ipipilit nyo sa akin na matanggap ko silang sugo, sorry mga kawatid, hindi ko pa talaga matanggap. Bakit nga rin langaw, sinugo? Ayun! Ayun ang tanong ni Brad Gerald. Kasi, nung dinalaw ako, merong isang worker, nagtanong, yung langaw nga sinusugo eh. Kumbaga, nagkaroon siya ng parallelism na, yung langaw nga sinusugo eh. How much more pa si Kuya? Sinusugo. Eh, langaw salot. Eh, yung langaw salot, sakyan natin ng logic. Eh, langaw salot, eh, si Kuya. Salot din. Tal. O, eh, hindi ako nagsabi na mga kapatid. Pag-ibig. Tutunan mo lang naman yung logic nila Granting for the sake of argument. Yung langaw nga sinusugo. Isa pang tanong, langaw ka ba? Ayun, tanong din yun eh. Di ba? Ano ba yung langaw? Bakit sinugo yung langaw? Para Pagsalot eh ito. maghatid ng salot. Sige. Sinasabi yung sugo si Daniel Rason. Kaya pala. Naniniwala na kami ngayon sugo siya. Kagaya ng langaw, salot. Badong hindi galing sa atin yun ha. Galing yun sa isang worker, active worker ng Singapore, na yung sinakyan nilang parallelism, langaw nga doon, sinusugo eh. How much more pa si Kuya? So hindi galing sa akin yung mga kapatid. Galing yun sa kanila. So sinasabi lang po namin yun. Hindi po kami naninira mga kapatid ha. Hindi po kami naninira. Sasabi lang ng mga Common sense. nyo at ng common sense. Ayun ang common sense mga kapatid. Sabi ni Share my experience. Share by experience po. For public awareness. Yung description lang po namin mga kapatid, kami po nag-share kami ng experience sa dati nating religion para hindi siraan. Hindi para encourage yung mga current active members, officers na mag-exit, maging closet. Hindi po gano'n mga kapatid. Free will sila. Hindi rin, in-encourage ko nga po kayo mga kapatid sa mga followers, sa mga DRRT na nakikinig kay Badong. Huwag po kayo makinig kay Badong. Don't waste your time. Di ba? Makinig po kayo kay Kuya, kay Recap. Yung sa Recap, yan. Isa puso nyo po yung tinuturong pag-ibig. Yan po mga kapatid. Yung po yung natin yung disclaimer. yes. So, ayun. Kami man po sa sarili namin, hindi kami nagpapakapantas. We are nobody. Yes. Hindi ko nga kilala si Badong eh. Hindi ko nga kayo kilala. Hindi nyo ako kilala. Kami man, nag-share lang kami ng experience. Yes. Yun lang po, for public awareness. So, nasa sa inyo na po yun, nasa description na po yun kung maniniwala po kayo o kung gusto niyo pong ma-experience nyo pa yung na-experience namin, yun lang po, Badong. Yun. Yan po natapos ang ating paksa. Yan po natapos ang ating paksa. At sige po mga kapatid, atin pong pagsamasamahin ang ating mga naisimpan. Kaya po parinig po. Iwaga! Maraming salamat. Many thanks to all of you mga kapatid dyan sa Singapore, sa mga matatapang na mga kapatid nating dating opisyales ng Singapore. Kasi sabi sa Biblia, walang takot sa pag-ibig. Pagka alam mong meron kang tunay na pag-ibig, ka matatakot. 'Di ba? Sa nagsisipatay ng laman, kanino tayo matatakot? 'Di ba?
Huwag po tayong matakot sa panakot ng tao. Gano'n. Ayan. Kundi matakot po tayo sa pumapatay sa espiritu. Yun po yun. Sa dagat-dagat po. Yun po yung naituro sa atin. Sa makakapatay sa atin, yung panindigan sa kasinungalingan. Alam naman natin lahat, Brad Josel. Alam naman natin lahat, Brad Rodel. Alam naman natin lahat, mga kapatid na KNP, karamihan sa inyo nakarating sa Brazil. Meron talagang Area 52 at nagtinda talaga ng alak. Yun lang naman eh. Ang tanong, pagka ang tanong is answerable by yes or no, answer it by yes or no. Doktrina yan. Ang inyong pananalitay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Sapagkat ang humigit pa dito ay buhat sa masama. Ang tanong ng mga kapatid, ang tanong ng buong kapatiran, totoo po ba ang Area 52? Yes o no lang ang sagot. Totoo po bang nagtinda ng alak sa Brazil? Ang sagot lang is yes or no. Ngayon, saka kayo magpaliwanag after. Bakit po nagtinda ng alak? Di po ba ang doktrina po sa atin? Wag po tayong iinom. Pagka ang lason, hindi natin ibinibigay sa mga mahal natin sa buhay. Ganun lang naman po mga kapatid. At hanggang dyan po, 9% na lang po ang battery ko mga kapatid. Last word from all of you mga kapatid dyan sa Singapore. Pakilala lang kayo isa-isa, kailan kayo naanib at kailan kayo nag-exit. Ako po si Brad Jet, naanib po ako September 2, 2005. Breadfruit cake po ako mga kapatid. Bunga po ako ng arming ng MCBI sa State Universities and Colleges. Yun po. Ito po, si Brad Gerald. Dati po akong group servant ng Singapore. Okay. Likewise. Kailan ka nabautismohan? 2017. May 14. 2:08 p.m. Na group servant ka, di ba? Okay. Si Jai Pro and Group Servant. Okay, ang dami palang katungkulan nito. Pass the mic. Wala po. Bobo pong IT. Isa pong bobo sa mga IT po. Kaya ako kwento kayo. Manager na to, manager. Bobong manager. Bobong manager po yan, IT. Manager. Opo. Ayun po mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa panahon, sa oras nyo. Pasensya na po kung napahaba po mga kapatid at biglaan po yung pag-akat namin, no? Good Badong. Word of the day. Word of the day, keep in your mind. Common sense. Common sense. Bye-bye. Bye-bye.